Naisipan ko nga palang maglabas sa Coin Laundry. Tara, samahan niyo ako. Hello mga mamshi sa Japan, good morning. Ako nga po pala si Mami Roxanne, full housewife, may part-time job dito lang sa bahay. Pero bago yon, syempre uunahin ko muna sila ate at bunso. Di bale, pumasok nga pala sila ay Thursday lang. Dahil simula ng Monday ay nagkasakit si ate, nilagnat siya, ubo at sipon. Siguro kasabay din ng pagod dahil simula nung Saturday hanggang Sunday ay busy kami. Kung naalala nyo, nabanggit ko nga pala sa isang vlog ko na maraming event nga pala yung church namin this December. At ayun nga, balik na tayo dito sa video ko. Pumasok na nga pala si ate. Hisashiburi nga daw silang dalawa nung kaibigan niya. At eto naman si Bunso naglalambing kapag umaga. At sabi nga niya sa akin ay nagugutom na daw siya. Sabi ko sandali lang dahil magbibihis muna ako para dire-diretso. Abay nagmamadali nga si Bunso kaya naman itong pagbihis ko ay nagmamadali na rin ako. Kung napapansin nyo na doble na yung suot ko, malamig na nga pala dito sa Japan. At eto nga si Bunso, kumukuha na siya ng tasa. Medyo ninenervyos ako dito sa batang ito kapag kumukuha siya mag-isa. Baka malaglagan kasi. Pero alam nyo itong batang to, hindi talaga mapapaawat. Abay kapag sinabi mong sandali lang, abay kumukusa na talaga siya kapag nainip. At ang lagi niyang sinasabi sa akin ay malaki na daw siya, kaya na daw niya ang sarili niya. Aba, kaya naman kapag minsan na kaya naman talaga niya, hinahayaan ko na lang at tinitingnan ko na lang syempre. At eto nga nung natapos na nga si Bunsong kumain, ay nag-ready na siya, nagbihis na nga pala siya mag-isa niyan. Dahil hisashiburi nga pala siyang papasok, excited nga pala siya. Eto nga na, andito na nga pala kami sa school, syempre bago yon, nag-hug muna ang daddy. At nung nahatid na nga namin si Bunso, eto na nga na andito na nga pala kami sa Coin Laundry. Di bali nag-unigay nga pala ako kay daddy. Sabi ko nga kay daddy na turuan niya ako. Alam niyo ba natatawa ako kasi napakatagal ko na dito sa Japan pero hindi pa ako nakakapag-experience na mag-coin laundry. Ngayon pa lang. At ever since na dumating dito si dati sa Japan, siya yung inuutusan kong pumunta ng coin laundry para maglaba ng mga bedsheet na katulad dito makakapal o kaya naman yung mga rug. Ang kinagandahan din kasi dito, hindi ko na kailangan isampay. Pagkatapos nito, tuyo ka agad sila. Ang hirap kasi magpatuyo ng damit o makakapal na kumot kapag ganitong season. Kaya naman, eto si daddy, talagang tinuturuan talaga niya ako kung paano mag-laundry dito. Natatawa nga siya sa akin kasi hindi daw ako marunong neto. At eto nga, kulang nga pala yung bariya namin, kaya naman nagpapalit ako. Kaso, niluluwa niya yung bagong pera ng Japan. Kaya naman, nagpapalit muna kami sa vending machine, bumili muna si daddy ng kape. Nung naload na nga pala namin lahat, di bali maghihintay pa ako ng isang oras. At eto nga si daddy, dinedemo niya kung paano maglaba ng sapatos niya. Dito kasi siya naglalaba. At eto nga, meron pang dryer. Ang galing no? Talaga naman, hinubad pa talaga niya yung sapatos para i-demo sa akin. At ayun nga, dahil isang oras pa ngayong hihintayin ko, pupunta muna kami sa Family Mart bago niya ako ihatid sa bahay. Di bali si daddy nga pala ay may pasok niyan. Mga 10:30 pa kasi yung pasok niya, kaya nasasamahan niya talaga ako. At nahahatid namin si Bunso. At eto nga, kumuha nga ako na parang puto. Paborito kasi ni Bunso yun. At eto pa, kapag pumunta kayo dito sa Family Mart, inire-recommend ko to sa inyo. Masarap nga pala yan. At meron pa silang bagong version, itong may chocolate sa gilid. Masasabi kong masarap din ito. At eto nga, bumili nga pala kami ng cafe latte. Di bali sa akin ay medium, kay daddy ay large naman. At eto nga si daddy, ang aking barista. Masarap nga pala gumawa ng kapiyan dito sa Family Mart. At pagkatapos nga pala nito ay ihahatid na ako ni daddy sa bahay. Mamaya pa kasi matatapos yung nilabhan ko at si daddy naman ipapasok pa. Ang bilis ng panahon no, Pasko na ulit. Kamusta na ang isang taon mo? Meron bang bago o meron kang pagbabago? Hiling ko sana ngayong Pasko maging masaya ka. Sana ngayong Pasko makapagpatawad ka na. Sana ngayong Pasko maghilom ka na kung anong sugat ang meron ka. Sana makapiling mo ang mga mahal mo. At sana makamtan mo ang nilalaman at nais ng puso mo. Ngayong Pasko, sana bukod sa pag-aabala mo sa regalo mo sa ibang tao, sana wag mong kalimutang regaluhan ang iyong sarili. Maraming option, pwedeng material, pag-ibig, pagpapatawad, o oras sa sarili. Bahala ka na. Aba, isang taon ka rin lumaban. Ako'y naniniwala in person, makapangyarihan ang Pasko. Maraming imposible at nagiging posible. Ikaw na nakikinig, maging masaya ka. Hindi ka tumagal ng isang taon kung walang malaking dahilan. Buhay mo'y gawing tama at makabuluhan. Hindi ka kailanman nag-iisa. May pinanganak sa Pasko na nakakabatid ng totoong nilalaman ng iyong puso. Alam mo na kung sino. Yun lang po. Salamat!